gawa nito. Ang Diyos ay lagi po nasa piling po natin at lagi po siyang nakanda. Pagtagumpayin po tayo sa ating pong kadaraanan. Ngayong araw ito, naniwala po ako, ang Diyos ay mabuti at nagliligtas. At patuloy, ang pagpapala niya ay sasagana sa ating po. Magandang umaga po. At simulan po natin ang ating pong live worship sa umaga sa panguna po ng aking buting may bahay, Mr. Shirley. Hindi po tayo po ay sama-sama magpuri, sumamba sa ating pong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Pwede nga napakabuti ng Diyos, marapat ang nagkita sa Kanya. Lahat ng papuri pagsama. Araw-araw natin purihin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Yes, Lord. Araw-araw, Lord. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Sabihin natin sa Panginoon. Yes, Lord. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw ako pupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay ang pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw ako pupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Isang pa, Panginoon. Araw-araw ako pupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Dahil sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah! Tunay nga, Lord, napakasarap po magpuri, Panginoon. Yes, Sumamba sa Lord. inyo, Lord God, at sa panahon namin ngayon, sa kinakaharap po namin, Lord. Walang susi para ma-overcome namin lahat ng mundo, kundi ikaw lamang ay purihin, sambahin, at tubos sa pasalamatan, Lord God. Patuloy namin iaalay sa iyo sa umagang ito ang aming lakas, ang aming mga sarili, Lord God. Iaalay lahat po ng awit ng aming pagsamba sa umagang ito, Lord. At patuloy namin ihahayag kayo ng kabutihan sa inyo pong mga anak, Panginoon. Tunay nga, Lord, kay buti mo, God, hallelujah, Jesus, Lord God. Sa iyo pong awit na ito, Panginoon. Tanggapin mo nga kung aning papuri pagsamba sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad.
pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng piling. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso isip ko iisang sinasambit. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsampay sa'yo lamang iaalay. Pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, reklamo yan aming Ako'y pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Papurit pagsamba sa'yo lamang iaalay aming Hallelujah. purihin ka, Panginoon, sa pagmamahal Puri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang pag-awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus. o aming Di lamang iaalay, Panginoon. tunay na Puri pagsamba pagsamba ay sa'yo lamang po. Dapat ibigay, Lord. sa'yo lamang Hallelujah. iaalay Hallelujah, Lord. Panginoon Yes. Jesus. Salamat. Yes, Lord. Salamat. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sabay nga po ang ngalan mo, aming amang nasa langit. Tunay nga, Lord, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito, Lord God. Sa panibagong araw, Lord God, na aming nabis na. Salamat po sa panibagong buhay, kalakasan, pagkakataon, Panginoon, na muli ka mapapurihan, madakila, at mapasalamatan nga po sa umagang ito.
Diyos, ang aming pag-aaral po ng inyong salita. Lord, patuloy po kayong mahusap sa bawat isa na nakatunghay, Lord, sa live streaming na ito, Panginoon. We pray that the Holy Spirit continue to dwell in their hearts, in their respective home, Lord God, Panginoon. We pray, Lord God, na mahusap po kayo, Panginoon. At patuloy na ipadama, Lord, ang iyong pagyakap, Panginoon, sa bawat isa po sa amin sa umagang ito, Lord. At tunay nga, Lord, kayo po ang maitaas lamang, mapapurihan at manakila, O Diyos. Itago mo po sa inyong likuran si Papa Panginoon sa kanyang pag-aatid ng iyong mensahe, Lord God. Let your Holy Spirit dwell in his life, Lord God, at patuloy, Lord God, na kayo po mangusap through him, Lord God. At tunay nga, Lord, umaasa kami ng dakilang bagay na gagawin po niyo sa bawat isa po sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon Jesus, Panginoon. Tunay nga, Lord, sa iyo lamang po pinakamataas ang papuri, pagdakila, at pasasalamat, O Diyos, sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sa mapagpalang umaga po, mga kapatid, napakaganda po at napakabuti po ng ating pong Diyos. Ang Diyos po natin ay wala pong kinikilingan, wala pong sawa at patuloy na ipapadama po sa atin ang kanya pong pag-ibig sa bawat isa. Ngayon po ay ika-4 na linggo po natin na pagdiriwang ng ating pong anibersaryo sa taon na ito. Ang ating pong tema ay Jesus is mighty to save. Zephaniah chapter 3 verse 17. Ang sabi po doon, nasa piling mo si Yahweh, ang iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ay magbibigay sa iyo, ay bibigay po sa iyo. Yung po aside po doon, Zephaniah chapter 3 verse 17. Ngayon pong magito, ang ating pong pag-uusapan ay the Lord is watching us. Amen. The Lord is watching us. Bakit po ang Panginoon lagi po nakatunghay sa bawat isa sa atin? Lagi po siya nakatunghay. Tayo po, halimbawa po natin yung ating pong mga anak. Yung mga bata po, kapag may ginagawang maganda o kakaiba, gustong-gustong ipakita sa mga magulang. Naalala ko po yung aking pong apo na si Kobe. Ako si Kobe. Ang aking apo po, pag mayroon po siyang ginawa na maganda, sabi niya po, tingnan niyo to. Gawa to, Kobe, gawa ni Kobe. Gusto niya ipinapakita yung magandang bagay na ginagawa niya po. Naalala ko yung apo ko yun, na pagka mayroong ginawa maganda, lagi po ang tatawagin ka, ipapakita po sa iyo. Kung ano man tong mga drawing o naman to tricks, ipapakita sa mga magulang. Hindi po ba? Kapag ang ginagawang kabalbala naman o yung hindi maganda, tinatago po ito ng mga anak po natin. Nangyayari po ba yon? Pag ang bata na nahimik sa isang lugar, sa tabi, asahan mo, meron po siyang ginagawang hindi po maganda. Amen po ba doon, mga kapatid? Tingin ako sa camera. Amen po. Tingin sa Alam camera. niyo, kakaiba ang Tumitingin mga sa bata camera eh. o kahit matatanda ay nagkukubli habang may tinatago. Ano kaya ang tinatago? Yung bantayan sa sino man, lalo na may otoridad, nga nangyayari po ngayon ito, sa panahon po natin ngayon, tayo po ay binabantayan. Tayo po ay nasa, sana totoo po, huling araw po natin ito ng ECQ, at nakita po natin kung gaano kahigpit yung mga otoridad sa pagbabantay sa atin. Bakit po tayo binabantayan ng mga otoridad sa panahon po ng ECQ nito? Para po ba tayo ay pulihin o pagmultahin sa ating pong ginagawa pagka nagkakamali yung isang tao, pag hindi po nakasunod sa protocol, sa healthy protocol? Hindi po. Lagi po nating tandaan, pagka ang otoridad ay binabantayan po tayo, ang aking pong tingin po doon, ginagawa po nila yon para kung tayo po ay may ginagawang mali, tayo po ay kanya pong itatama. Kanya po itatama. Amen po ba? Tayo po ay tatama.
Kaya napakaganda po na tayo po ay palagi may nakakakita po sa atin na siya pong tumutulong para tayo ay bantayan. Amen. Amen po. Yung bantayan ng ay may advantages at disadvantages po yun. Na, ibig sabihin, pag ang ating pong anak nakakagawa ng mali, ano po yung ginagawa po natin? Tayo po ay pinaparusahan po natin, di po ba? Sa halip, ang dapat po natin pong daw gawin pag tayo, ang mga anak po natin ay nagkakamali, hindi po parusa yung dapat po nilang makantan, kundi alalayan po natin sila yung para po matama at tulungan sila na makita po nila yung mga pagkakamali. Amen po ba doon? Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Chronicle chapter 16 verse 9. Nandiyan na po ba kayo? Ang sabi po sa 2 Chronicle chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Doktor nga po, you have done foolish thing, and from now on, you will be at war. Maganda po siya sabi po sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, 2 Chronicle chapter 16 verse 9. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig. Sabihin, lahat po ng panig ng daigdig, kita po ni Yahweh. Upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Dahil sa kangalan mong ito, mula ngayon, lagi kang magkakaroon ng digmaan. Amen. Lord, ang sabi po doon, si Yahweh ay lagi pong nakamasid sa kanya pong mga anak. Sa ating pong buhay, siya po yung ating pong Panginoon, siya po yung naghahari sa buhay po natin, siya po may autoridad na tayo po ay bantayan, tignan kung ano po yung ating pong ginagawa. At sabi niya po doon, He is mighty to save. He is mighty to save. Handa po siyang tayo ay tulungan at iligtas sa ating pong mga pagkakamali. Amen. The Lord is watching us. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay dumadalangin po sa iyo sa umaga ito. Sa amin pong binasa na verse and text po namin sa umaga ito, sabi mo, ang paningin mo, Lord, ay lagi pong nakatuon sa iyong mga anak. Sa umaga ito, Lord, kami po ay nakikita mo ang aming pong mga puso, isipan, ang buo po namin pagkatao sa araw ito. Madalangin nga po namin ay patuloy nga po na mabigyan po namin ng pagpapahalaga, makita po namin yung kahalagahan kung bakit lagi, Lord, nagbabantay ka sa bawat isa sa amin. Meron kang nais iparating sa bawat isa sa amin sa umaga ito na kami po ay mahal na mahal mo at tulad po ng magulang, ayaw mo pong mapahamak ang kanya pong mga anak. Kaya lagi pong may nakalaan na pagliligtas, pag-iingat, tulong, Lord, sa iyong mga anak. Kaya po noon, sa umaga ito, tulungan mo kami na lubusan po namin maunawaan yung mga salita mo, tumanim sa aming puso, sa aming isipan, na ikaw, Lord, yung aming pong Panginoon at tagapagligtas ng aming pong mga buhay na nakalaan po na magligtas at tumulong sa iyo pong mga anak. Gamitin mo po ang lingkod mo para po maibahagi, maiparating po na maayos at magkaunawaan po kami ng aking po mga kapatid na nasa kaya-kaya po tahanan, nakikinig at nanonood ng live worship streaming ito. Patuloy mong pagpalain po, Lord, yung bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Amen. Ang sabi po sa verse, yung ating pong text, 2 Corinthians, pangalawang Chronica, chapter 16, verse 9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those heart are fully committed to Him." Hango po to sa 2 Chronicle chapter 16. At ang background po ng pag-aaral to, yung background po ng verse 16, yung po ba nga sabi po dito, ang Israel ay nahati sa dalawa, North and South. 10 tribes sa North, ang tawag po doon ay Israel, at ang 2 tribes ay sa South, ang tawag po doon ay Judah. Ang Israel ay nalayo sa Diyos. Kaya nagkaroon ng labanan, Israel laban sa Judah. Si Haring Baasa ang hari ng Israel, laban kay Haring Asa ng Judah. Palibasa, malakas ang Israel kasi 10 tribu po yun. Napalibutan nila ang Judah. Walang kakumampi kay Haring Asa. Makipag-unayan siya kay Ben-Hadad, hari ng Syria. At sabi niya, tulungan mo ako at bibigyan kita ng mga pilak at mga ginto. Na yun naman pala ay galing sa templo ni Yahweh. Pinadala ni Yahweh si Propeta Hanani upang ipabatid kay Haring Asa na mali ang kanyang ginawa. Na sa tao nagtiwala sa halip na kay Yahweh. Kaya siya ay napahamak. Ang ginawa ni Haring Asa ay di lingid kay Yahweh. Amen. No? Kwento po noon, sabi po doon, si Haring Asa ay hari po ng Israel dahil tribo pong hinawakan niya. Nakita niya na siya po ay natatalo, nagibado sa labanan. Humingi ng patulong kay King Baasa. Humingi po ng tulong sa ibang hari. At siya po ay, sa kanya pong paghingi ng tulong, ano po yung ginawa niya? Siya po ay nagbayad. Binayaran niya po ng ginto at pilak yung hari para po ay siya ay tulungan. Doon po nagalit si Yahweh sa kanya. Ang nangyari po ay nagkaroon po siya ng sakit, nagkasakit po siya sa paa. Ano kaya klaseng sakit sa paa ang nangyari kay King Asa? Naging maluba po yung kanya pong sakit sa paa at siya po ang naging dahilan ng kanya pong kamatayan. Amen. Wala pong nailingid sa ating pong Panginoon. Kaya po, lahat po ay nakikita ng ating pong Panginoon. Sabi niya po doon, the Lord sees everything. Lahat po ay nakikita ng Panginoon kung ano ang ginagawa natin, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung kalagayan mo, kung anong kalagayan natin, kitang-kita po ng Panginoon. The eyes of the Lord range throughout the earth. Wala po tayong maitatago sa ating pong Diyos. Amen. Titingnan niya po tayo ng ating pong Panginoon. Amen po ba doon? Ibig sabihin ng the Lord sees everything, hindi po literal na mata ng Panginoon po ito. Ang sinasabi po doon ay ibig sabihin, ang Panginoon ng Diyos ay nakamasid saan man sulok ng daigdig. Alam ni Lord, naroon siya. Sa ating pong ginagawa ngayon, nakasama po natin si Lord. Alam niya kung ano po ang iyong iniisip. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Alam niya kung ikaw po ay nasa presensya ngayon, nakikinig, nanonood ng ating pong Sunday worship ngayon. Alam niyo po yun, mga kapatid. Amen. Wala pong malilingid po sa ating pong Panginoon.
Sabi ko po kanina, kaya niya po ginagawa yon kasi gusto niya na tayo, bawat isa sa atin nakikita niya kung tayo ay nakakagawa, kung hindi maganda yung ating pong ginagawa, lagi pong may nakalaan na tulong yung ating pong Panginoon. Kung tayo po ay mapapahamak, ililigtas po tayo ng ating pong Panginoon. Amen po ba doon? He sees everything, the spirit and the flesh. Kaya, ano mang ginagawa po natin, naroon po ang ating Diyos. At a given time, He is everywhere. Ibig sabihin, hindi siya maalis. Sinasamahan niya tayo. Amen po mga kapatid. Yung ating pong sabihan, spirit life and fleshly life, batid ni Lord. Pag tayo po ay nagkakamali, yung ating pong kalaman, tayo po ay nakikita ni Lord. Yung ating pong ginagawa na maganda sa spiritual, batid po ni Lord yon. Ang tama, sabi nga po, meron po tayo mga ideya na gustong gawin. May mga ideya po tayo, kaya ideya at action ang kinakailangan. May ideya, anong action ang ginagawa mo. Sabi po natin, gusto po natin maglingkod sa Diyos, paano po natin ito ipapakita sa gawa. Alam ni Lord kung meron kang ginagawang masama at binabalak gawin na kasalanan, the Lord become blessed at nakipamuhay sa atin. Amen. Kaya, kasama po natin si Lord. Lagi po natin kasama si Lord. Amen, mga kapatid. Amen. That's the reality. Ito po yung ating pong buhay ngayon, mga kapatid. Tayo po ay anak po ng Diyos. Patulad po ng mga magulang, lagi niya pong binabantayan yung kanya pong mga anak. Huwag po tayong magalit sa ating pong mga magulang, yung mga bata, pag binabantayan ng magulang. Meron po siyang naisin, meron po siyang dahilan kung bakit niya po ginagawa to. Para ano? Para iligtas yung kanya po mga anak. Hindi po para parusahan o bigyan ng pagpapalo. Hindi po. Ang ginagawa po ng mga magulang, pag nakakagawa po ng mabuti, ay ginagampal, kantipala at totoo. Sabi ito ay description of reality. Ano po yun? Kaya yung ibig sabihin po ng reality, physical and spiritual. Both of them are real. Totoo po yun. The Lord sees both flesh and spiritual. Amen. Kaya, sa anumang lugar, sa anumang ginagawa po natin, saman tayo naroon, kasama po natin si Lord. Amen po ba? Binabantayan kung nagkakasala tayo at umiiral ang laman, doon tumikilo si Lord. Di po ba? Upang pigilin ka at kung maganda at ayos ang ginagawa mo, tutulungan tayo para lalong magawa ang mga marangal at kahanga-hanga. Amen. Kaya po tayo binabantayan, kaya po lagi ang Diyos nakatingin po sa atin. Tayo ay lalo niyang tutulungan, lagi niya tayong alalayan sa ating pong mga ginagawa. Alam po si Lord sa ating pong naisin na tayo po ay makapagtayo at makakaroon ng worship hall, training worship hall. Naniniwala po ako si Lord gagawa para at tutulungan tayo para po ma-fulfill po natin yung ating po naisin. Siya po yung bahala. Siya po yung gagawa, tutulong sa atin, papalakasin niya tayo. Pagkakasahin na tayo para mabuo tayo at
yung tulong, sama-sama tayo nakikilos doon sa pagbubuo ng kanya pong worship hall. Amen po ba? Amen. The Lord judges not our action but our intention. Sa ating pong pagkilos, yung ating pong mga aksyon, maganda yung kumikilos ka, gumagawa ka. Pero ano yung intention? Ano ba yung intention mo kaya ka gumagawa? Iyon ang titignan po ni Lord. Merong iba ang aksyon sa intention. Yung bang pinapadama lang, may balak gawin iba ang motibo, no? May balak gawin. Iba yung motibo. Kaya niya ginagawa yun. Kaya sabi ko nga po, yung action, kailangan maganda yung intention. Amen po ba? The Lord sees everything. Kitang-kita ni Lord ang lahat sa buhay po natin. Jeremiah chapter 23 verse 24. Ang sabi po doon, can anyone hide in secret place so that I cannot see him, declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? Sabihin, saan tayo magpunta, saan tayo makarating, si Lord lagi niyang nakikita ang ating pong mga ginagawa. Hindi po pwede tayo magtago sa Kanya. Alam niya ang ang nais mo, kung ano ang gusto mong gawin. Alam nito ni Lord. Amen po ba? Sa Tagalog po, ang sabi, Jeremiah chapter 23 verse 24, walang makapagtago sa akin, makikita ko siya saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. The Lord is watching us. Ang paningin ng Diyos ay lagi pong nakatunghay sa atin. Inuulit ko po, wala pong maililihim sa ating pong Diyos. Kitang-kita niyo po yung ating pong mga ginagawa, yung ating pong mga iniisip, nakikita po ni Lord. Amen. Kaya, ginagawa niyo po to para tayo tulungan, alalayan, at pasakdalin yung ating pong mga ginagawa para po sa kanyang kalooban. Amen po mga kapatid. Amen. Sa Psalm 139 verse 7 hanggang 12. Sabi po doon, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heaven, you are there. If I go make my bed in the depth, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, asahan niyo po, even there, your hand will guide me. Your right will you hold me fast. Amen. If I say, surely the darkness will hide me, and the light becomes night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Ang gandang realization po natin to sa Diyos, ng Diyos sa atin. Ang sabi po niya doon, saan man tayo pumunta, anuman ang ating gawin, laging ang kamay ng Diyos ay nakaalalay sa atin. Amen? The Lord sees everything. Kitang-kita po ng Diyos
upang tayo ay alalayan sa ating pong mga ginagawa. Lagi po nakaalalay ang kamay ng Diyos sa atin para tayo iligtas at pagtagumpayin. Kahit sa madilim na sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos ay papaliwanagin tayo upang makita natin pangit na bagay at hindi matisod at umalalay siya sa atin. Amen. He is mighty to save. Ito po yung ating pong pinangahawakan sa Diyos. Lord, you are mighty to save. Lagi kang may nakalaan na pagliligtas sa amin po mga anak mo. Hindi po ba mga kapatid? At sabi po doon sa ating pong text na verse, ito po sabi, to strengthen those whose heart are fully committed to you. Ang sabi po doon, yung heart, sabi po sa heart, yung ating pong whole being. Hindi po yung literal na puso po natin na yung tumitibok, kundi yung ating pong buong pagkatao ay papalakasin ni Lord. Papalakasin niya. Amen. Ay papalakasin po ng ating pong Panginoon. Bakit po? Amen. Bakit nakabantay ang Diyos sa atin? Ang mga magulang, pag binabantayan ang anak, ano ang intention niya? Ang intention ng magulang, bakit binabantayan po ang anak? Ang mga guro, bakit nakabantay sa mga mag-aaral? Ang mga pulis, bakit nakabantay sa mga mamamayan? Bakit ang mga otoridad nagbabantay? Bakit lagi po sila nakabantay sa atin? Katulad ng Diyos, binabantayan tayo to strengthen us. To strengthen us. Yun po yung layunin po ng Diyos. Yun po yung layunin ng mga otoridad. Hindi po tayo ulihin, kundi tutulungan tayo kung tayo po ay nagkakamali. Tayo ay kanya pong papagtagumpayin, papalakasin. Amen. To strengthen us. Yun po yung nais po ng Diyos. Yun po yung kanya pong layunin. Kaya lagi niya po tayong binabantayan. Katulad po, paulit-ulit ko po sinasabi, katulad po ng mga magulang, mga otoridad, yun po yung kanila pong layunin. Maging sa pag-aaral po natin, sa pag-aaral ng mga bata, bakit po may guro? Lagi po nagbabantay ang mga guro. Bakit po nagbibigay ng test ng mga guro? Para tignan kung yung mga estudyante ay may natututuhan. Kaya ganun din po ang Diyos sa atin. Sa ating po mga ginagawa, yung pinapagawa po sa atin ng Diyos, tinitignan niya kung tayo ay merong pagbabago, kung tayo po ay natututo, may improvement ba tayo? Amen? Kaya napakahalaga ng ating mga paggawa, pagkilos sa ating pong Panginoon. Doon niya tayo tinitignan. No? Para tayo, kung tayo ay mahina, papalakasin niya po tayo. Tutulungan sa ating pong mga kahinaan. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. 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 Sa Psalm 139 verse 10, ang sabi po doon ay even those your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Lagi pong, ang sabi doon, ang kamay ng Diyos ay hindi laging namamalo, o kundi tutulungan tayo at aalalayan. Hindi lagi po, kaya nakaalalay ang kamay ng Diyos upang tapeking ka kung ikaw po ay nagkakamali. Hindi po. Ang kamay ng Diyos ay nakaalalay po sa atin para tayo itaas, palakasin, alalayan sa ating pong mga ginagawa na alam niya kung tayo po ay nagkakamali. Amen po. Sabi doon, those whose heart are fully committed to Him. Yan, yung heart, kasi sabi po doon, sabi niya doon, ay yung buo nating pagkatao.
yung ating pong buong pagkatao dapat doon ay fully committed to Him. Yung buong buo, 100%, yung ating pong pagkatao ay nakatalaga sa ating pong Panginoon. Basahin po natin sa Matthew chapter 22 verse 27. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Sipin, buong buo po. Wala pong reserva. Wala pong hindi po tayo pwede ibigay po sa Diyos. Ang gusto niya, yung ating buong pagkatao. Bakit gusto ng Diyos laging unahin siya? Bakit lagi sa Kanya po natin ibigay yung ating buong pagkatao? Bakit hindi ang ating unahin natin mahalin yung ating mga mahal natin sa buhay? Yung ating po mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan. Amen? Isa lang ang dahilan. Kung sino ang ating number one, siya po yung lagi nating pinapanguna at nasusunod sa ating buhay. Kung ang Diyos ang number one sa buhay po natin, at siya naman yung number one sa paningin ng Diyos, tayo yung number one po sa Kanya. Yung ating pong minamahal, umaalis, yung isa pumapanaw, di po ba? Pero ang Diyos, lagi po siyang nariyan. Hindi niya po tayo iniiwanan, hindi niya po tayo pababayaan. Amen po. Ang gusto po ni Lord, kaya niya po tayo binabantayan. The Lord is watching us upang tignan na tayo ay tunay at ganap. Yung pong ginagawa sa atin ng Diyos, tayo po ay tinutulungan upang maibigay po natin sa Diyos yung ating buong pagkatao. Amen. Hindi mo po masama magmahal ng ating po mga magulang, mga kapatid, mga asawa, mga anak. Ang gusto po ni Lord, yung siya po yung lagi po nating inuuna. Kasi, niniwala po ako, pag ang Diyos ang lagi po nating inuuna, kasunod po noon yung pagpapala sa buhay po natin, sa ating po mga mahal sa buhay. May po ba mga kapatid? Ang gusto ni Lord ay yung ating pong buong pagkatao. Amen. Those who start are fully committed. Committed. Fully committed. Ang ibig pong sabihin ng committed ay to put into or trust, obligated to pledge, assigned to particular cause or use. Yun po yung committed. Nakalaan, nakatalaga doon sa naisip mong gawin. Nakatalaga kung ano po yung gusto mo na alam ni Lord na mabuti para po sa iyo. Si King Asa ay nagkasakit dahil nagtiwala siya sa mga manggagamot. Hindi po siya nagtiwala sa Diyos. Nagkasakit po siya, una niyang pinuntahan yung mga manggagamot. Yung paggagamot po noon ay paraan po ng occultism, mga ritual. Wala pong manggamot noon na yung mga tabletas, mga bibigay po ng doktor, kundi yung mga occult na gawain, mga seremonya kung paano ka papagalingin. Ang si King Asa ay nasa lugar mismo ng templo kung nasaan po yung Diyos. Hindi po siya lumapit sa Diyos. Hindi niya itinalaga ang kanyang sarili sa Diyos. So sa templo kung nasaan siya naninirahan. Ang ginawa niya ay siya po ay humanap, nagpahanap ng manggagamot para siya ay pagalingin sa kanyang pong sakit. Kung tutusin, simpleng sakit lang po yun sa paa. Sabi ko, anong klase kaya sakit sa payon na naging dahilan ng kamatayan ni King Asa? Ang dahilan po, kasi hindi niya pinagkatiwala ang kanyang sarili
sa ating pong Panginoon. Nagtiwala po siya, nag-commit po siya sa mga ibang Diyos. Yung mga pinagkatiwalaan niya ng kanya pong buhay. God is our great healer. God is our great healer. Hindi naman po masama na lagi sa Diyos tayo aasa ng ating pong mga nararamdaman. Ako po noon, hindi po ako naniniwala noon sa mga gamot-gamot sa mga doktor. Pero napagtanto ko po sa buhay ko na ang Diyos, kung talagang sinabi sa iyo ng Diyos yun, yun. Pero hindi po pala. Kaya po meron mong gagamot, ginagamit din po ni Lord yun para po tayo pagilingin. Hindi po ba mga gamot, ginagamit din po ni Lord, binabasbasa niya yun para po tayo pagilingin. Ang iba kasi, ang Diyos yung last resort. Ano ibig sabihin? Pag hindi na kaya ng gamot, ng mga manggagamot, yung kanilang sakit, ang sasabihin, bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos. Kung una pa lang, ay ipinagkatiwala na naging asa ang kanyang sakit sa Lord. Simple lang yun sakit lang sa payo, pwede namang pagaling kagad yun. Pero humantong pa sa kanyang kamatayan. In everything you do, put God first. He will crown your effort. In everything you do, put God first. He will crown your effort. Nakikita ni Lord, kaya niya tayo tinitignan, sabi doon, yung ating pong mga ginagawa, pag ito po ay committed sa Kanya, ito po ay bibigyan niya ng gantimpala. He will crown your effort. Pagpapalain niya ang iyong ginagawa. Kaya sa atin po, kinakailangan po yung commitment. Commitment po ang kinakailangan natin. Sa panahon po nito, na wala po iba tayong pwedeng pagkatiwalaan ng ating pong mga naisin. Lalo na po sa ating pong iglesia, nakikita ko po na sa Diyos lang po tayo dapat umasa. Iligay po natin sa Diyos yung gusto po natin mangyari sa ating iglesia. Yung makapagtayo po tayo ng ating pong worship hall. Ipagkatiwala po natin sa Diyos. Maging committed po tayo sa ating pong mga gagawin. Yung ating po naisin. Wala po iba kasi ito magagawa kundi tayo. Kung nakikita ni Lord na sama-sama tayo, tulong-tulong, kinukumit natin yung ating pong sarili, ang fulfillment po noon, mangyayari po. Kasi si Lord, nakamasid po, nakikita niya yung ating pong magandang hangarin. Amen po ba? Kaya, sa ating pong tinatalakay sa umaga nito, tayo po doon, ay the Lord sees everything. The Lord is watching us. Ang Diyos ay lagi po nakamasid sa atin. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Nakikita ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Kung dumadaan tayo sa pagsubok, upang alam niya kung saan tayo tutulungan. Kaya, yun po yung lagi pong inuulit-ulit sa ating pong pag-uusap nito. Ang Diyos po ay lagi tayong tinitingnan. Lahat ng aspeto ng ating pong buhay, nakikita po ni Lord. Lahat ng nais gawin, lahat ng anumang kailangan ng kanyang pong mga anak, nakikita po ni Lord to. Alam niya po to. At sabi niya po doon, tutulungan tayo para ito ay mapagtagumpayan po natin. Amen po.
Sabi yun, strengthen those whose heart are fully committed to Him. Sabi, ano ba yun? Heart of the matter. Ano ba yung puso ng ating pong naisin? Akala natin galing, lakas, husay at talino yung lagi po nating hinihingi sa Diyos. Ang gusto po ng Diyos yung ating pong puso, ang ating pong pagkatao, ay yung ating pong commitment. Kaya sabi ito, commitment first before strength, talent, and fulfillment. Pag tayo po ay nakapag-commit, naging committed po tayo sa ating pong naisin, sa ating pong gagawin paglilingkod sa Diyos, bibigyan niya po tayo ng mga lakas, ng mga talent, ng mga talento, ng kalulungan para kasunod po noon yung fulfillment ng ating pong naisin, yung ating pong naisin gawin. Ngayon po ay meron po tayong project. Sa mga hindi po nakakalam, meron po tayong project na pledging 1,000 per box for worship all. Ito po yung ating pong project. Ito po ay hindi lang po ito po yung gusto po natin. Alam po, galing po sa Diyos to, na sabi niya po doon, lahat tayo ay maglaan kung ano po ang tulong, kung ano pa maitutulong natin, ano po pwede nating ipagkatiwala, ihandog sa Diyos. Nakikita niya naman po ni Lord yung ating pong puso, yung ating pong naisin, kung paano tayo makikiisa, gagawin yung ating pong project na to, kung paano po natin magtatagumpay po tayo. Kaya ang nakita po namin ay pledging 1,000 per box for worship hall. At alam ko po, si Lord, nakikita po ay yung ating pong naisin. Ang gusto nga po ay, sabi nga po ay yung commitment po natin. Gusto niya po yung ating pong commitment. The Lord is watching us. He is mighty to save. Isasave po tayo ni Lord sa ating mga pinagdadaanan sa panahon po ngayon. Liligtas niya po tayo. Yung ating pong gustong gawin, pagtatagumpayin po tayo ni Lord. Amen? Amen po mga kapatid. Amen. Sa umaga to ay gusto ko po na tayo po ay manalangin. Magkakaroon po tayo ng prayer of commitment. Magkaroon po tayo ng prayer of commitment. Tayo po ay manalangin. Sundan niyo po at manalangin po tayo sa ating pong Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagkakaisa at patuloy po naming iniluhog po sa iyo ang aming pong puso, ang aming pong kaluluwa, ang aming pong isipan, ang buo po naming pagkatao. Bawat isa sa amin na pinili mo, pinagkatiwalaan mo po ng iyong kaligtasan, ng iyong pagliligtas sa bawat isa, ng iyong pagpapala sa bawat isa. Kami po sa umaga na ito ay magkakaroon at inilog po namin sa iyo at ibinibigay po namin sa iyo ang aming pong mga buhay, yung aming pong katauhan bilang mga anak mo para kami po ay makapaglingkod at upang magawa po namin ang naisin mo sa buhay po ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, at bigyan mo po kami ng lakas, kakayahan, para kami ay magtagumpay at para magawa po namin yung aming pong naisin, yung aming pong pledging na ginagawa po namin, gagawin po namin para po sa pagbubuo, pagtatatag ng iyong worship hall. Lord, tulungan mo po
ang bawat isa. Ilalagay po namin sa iyo ang amin po mga pagkatao bilang mga anak mo, bilang mga pinili mo. Lord, ito po ang amin pong panalangin at naisin sa umaga nito, bawat isa sa amin ay maging bahagi ng paghahari mo, pagbibigay ng papuri, pagsamba sa iyong karian, sa iyong banal na pangalan, aming Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. God bless po, mga kapatid. At pagpalain po kayo, tayo po ay dadako po sa ating pong breaking of the bread. Yun po yung ating pong pagkipagtipan sa ating pong Panginoon. Yung ating pong pagkipagtipan sa kanyang ginawa sa bundok po ng Kalbaryo. Na hariin po natin ang ginawa niya ay para po sa ating pong paligtasan. Amen po doon, mga Amen. kapatid. Amen po. Sige po, tayo po ay maganda at kung meron na po kayong mga element na gagamitin po natin sa ating pong breaking of the bread, tayo po ay tutungo na po at tayo po ay gaganap na po ng isang ating pong pagkipagtapan muli sa ating pong Diyos para po sa pagsasama-sama nito sa banal na apunan. Amen po. Ang sabi po doon, sapagkat ang turo na tinanggap ko sa Panginoon ay ibinibigay ko po naman po sa inyo. Nang gabi, ang Panginoon ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin ang mga tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraso-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog sa inyo bilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Panginoon, salamat po, Lord, sa tinapay na ito. Simbolo po ng iyong katawan na nabayubay sa krus, na tumanggap ng mga bugbog, ng mga latay, ng mga tusok. Lord, inalay mo po ang iyong katauhan para kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan, na ikaw po ang umako ng kasalanan ng sanlibutan. Lord, salamat po at ang ginawa mo ay papahalagahan po namin ng buong buo at may pagmamahal. Lord, tulungan mo nga po kami at basbasan mo po ito sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Sige po, kainin po natin. Pagkatapos ng hapunan, ay dumampot siya ng salo. Ito ang salo ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kung inimin ito, gawin ito bilang pag-alala sa akin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong dugo. Yung Diyos na ito, simbolo po ng dugo. Tiyataas po namin ito sa iyo, Lord, na maging pagpapala, dumaloy sa amin pong buong pagkatao, na magbigay po sa amin ng kalinisan at patuloy na karapat-dapat na kami po ay maging anak mo. Kami po ay lubos na nagpapasakop sa iyo at pinagkatiwala po namin sa iyo na ikaw nga po, Lord, sa araw-araw po naming pamumuhay, linisin mo nga po kami at patuloy mo nga pong babanalin yung aming pong mga buhay nito at patuloy po na magawa po namin yung patuloy na karapat-dapat na pagkilos, pagsamba, pagluhati sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Lord, sa Diyos na ito, sa dugo na ito na nagsisilbi nga po, Lord, aming pong kalinisan at pagiging banal mo po
sa amin. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Sabi po, sapagkat tuwing kayo kakain ng tinapay nito at iinom sa saro, kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang muling ang pagkamatayan ng Panginoon at muli niyang pagkabuhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin iyong banal mong pangalan. Amen. Sige po, tayo po ay dadako po sa ating pong pagkakaloob. Ihanda po natin yung ating pong mga puso, isipan. Sabi po sa salita po ng Diyos, tayo po ay bahagi po. Bahagi po ng paglaganap, pagkalat ng mabuting balita. Bahagi po tayo ng pagbuo ng kaharian po ng Diyos. At sa umaga ito, sa ating pong buhay, yung ating pong time, talent, at ngayon po yung ating pong treasure. Ang hiningi po ng Diyos ay yung kusang loob po nating paghahandog. Gusto ni Lord ay ibigay po natin sa Kanya yung karapat-dapat at maging bahagi po tayo ng Kanya pong kaharian. Sige po, tayo po ay magandog sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po Diyos sa iyong mga biyaya na binigay mo po sa amin. Maraming salamat po sa mga pagpapala na tinanggap po namin sa umaga nito. Salamat po sa mga salita mo na patuloy po nagpapalakas ng aming pong buhay espiritual. Salamat po at patuloy nga po ang sabi mo ay lagi kang nakatunghay sa bawat isa sa amin. Salamat po Lord sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan na patuloy pong umaalalay sa amin sa bawat araw. Salamat po Diyos, tunay nga po na ikaw po ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming pong mga buhay. Lord, patuloy nga pong basbasan, I bless ang bawat isa sa amin. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon sa umaga nito at pumayo po tayo ng kalooban ng Diyos ang ating pong pag-ariin sa buhay po natin. God bless po mga kapatid. Shalom.